Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Maynila. 2 linggo na nga nakaraan mula nang na-vlog natin ang tungkol sa paglilinis dito sa Maynila. Tingnan natin kung napanatili ba na malinis dito after 2 weeks. So ayan guys, mukhang nagbalik na naman ang mga vendors dito sa gilid ng simbahan. Back to normal ika nga, pero sa ngayon meron ng harang dito. Sa harap naman ng simbahan sa Plaza Miranda, medyo maluwag na dito at wala na mga vendors. Pero paglabas mo lang dito sa mga kalsada ng Quiapo, back to normal lang nga as usual ang mga vendors dito. Ayon pa sa nabalitaan natin, meron daw yellow line sa magkabilang side ng mga street at hindi raw sila pwedeng lumampas sa yellow line na yon. Sobrang crowded pa rin talaga dito sa Quiapo. Mapapansin naman natin yung iba ay sumusunod naman na nasa loob ng yellow line, pero yung iba talaga ay lumalagpas, lalo na itong kanilang mga tolda. Andito na tayo sa May Quinta Market, ganun pa rin, busy pa rin dito. Ayon pa sa mayor ng Maynila, meron lang ilang mga street ang itinalaga talaga na no vendor zone. Isa na dyan ang Carriedo, mamaya pupunta tayo doon. Alam nyo ba na nandito rin sa Maynila ang pinakauna na SM? Ayan, makikita nga natin dito sa unahan ang SM Carriedo. Dito nagsimula si Henry C. na magtinda noon ng sapatos. Kaya naman memorable sa kanya ang kanyang pinagmulan dito sa Quiapo. Ang original na meaning ng SM ay Shoe Mart, na ngayon ay isa na sa pinakamalaking retail company dito sa ating bansa. Dito naman wala masyadong vendors. May lubid pa nga dito sa gilid ng SM dahil bawal talaga ang mga vendors dyan. At nandito na nga tayo sa Carriedo Street, isa sa pinaka-busiest street sa Maynila. Isa ang kalsadang ito at marami pang iba na na-identify nga ng Manila City Hall na bawal talaga dapat ang mga vendors. Sa ngayon makikita naman natin puro motor na lang na nakaparking sa magkabilang side ng street. Dito naman sa Plaza Lacson, luminis na rin. Wala na rin yung mga vendors dito. Tuluyan na talagang isinara na itong Plaza Lacson at hindi na talaga ito binuksan pa. Dati open lang ang Plaza Lacson at pwede kang mamasyal dito. Andito naman tayo sa may eskolta.
Marami mga historical building dito na napabayaan na, dapat siguro na magkaroon ng restoration. Katulad na lang ng building na ito. Ang mga estero naman dito, matagal lang nilinis yan. Wala nang masyadong basura pero mabaho pa rin. Isa sa mga successful project dito sa Manila area ng Pasig River, ang Yuchengco Park. Masisilip din pala natin dito yung progress ng Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Alam nyo ba, yung lugar na ito ay dating mabaho, madumi at maraming basura. Sa tulong ng isang private company, napaganda na ngayon ang Yuchengco Park. Isa itong riverside area dito sa May Escolta sa Maynila. May nagme-maintenance dito, mayroong landscaping, may iba't ibang mga punong kahoy na nakatanim, may mga basurahan, may mga ilaw at may mga security guard na nagbabantay para walang magkalat. Ayan, makikita naman natin dito ang iba't ibang variety ng mga punong kahoy. Ang restoration naman ang nasunog na Manila Central Post Office Building. Hindi pa natin alam kung kailan talaga sisimulan. Mabuti na lang at meron talaga mga private company na nagmalasakit na linisin ang bahaging ito ng Maynila. Napakaganda na ngayon dito sa Yuchengco Park. Pwede ka nang mamasyal dito sa may riverside. Plaza Yuchengco pala ang official na pangalan nito. Ang Jones Bridge naman natapos na rin ang maintenance at restoration. May mga pailaw naman dito sa gabi. Isa pang restoration ng isang lumang building ang natapos na. First National Bank of New York ang makikita natin na pangalan dito. Naibalik na rin sa dati nitong ayos ang ganda ang lumang gusali na ito.
Sana ang katabi din na El Hogar Building magkaroon din ng restoration. Sayang din kasi ang building na ito, napakaganda pa naman ang design. Yung riverside platform pala nakasama sa Binondo Intramuros Bridge. Tinanggal na yung mga bakal. Binangahuyan na nga ang mga bakal dito at kinuha na at binenta. May vandalismo pa. This is why we can't have nice things. Magandang proyekto sisirain at napabayaan na. Ngayon ko lang napansin, may mga upuan din pala dito. Ganito ang itsura ng Plaza Yochenko nung hindi pa na-renovate. Pero dito sa kabilang side ng Jones Bridge, nanatili pa rin ito at hindi nakasama sa renovation. May riverside park din dito sa ilalim ng tulay, pero mukhang napabayaan na rin ito. Ang akala ko nga magkakaroon din dito ng Esplanade project, pero mukhang hindi. Doon lang sa kabila ang Esplanade project na ginagawa sa ngayon. Sobrang daming tao ngayon dyan sa kabila sa Pasig River Esplanade sa may Intramuros. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!